Naman, how are we going to solve or paano pag ang tinatanong sa atin is the moment diagram? So, sa moment diagram lang naman, stretch lang natin tong mga lines na to. Stretch lang natin yan. Okay. Stretch lang natin tong mga lines na to ha. So, this would be same line natin. Ay, wait lang. Okay. Okay. Ay, okay, sige. Since na-stretch na natin, drawing na natin yung moment diagram. So, yung moment diagram yan, ganito lang naman. Okay, so this would be the M or the moment. So, yung moment diagram, ang basis ng moment diagram natin would be the shear diagram. And most likely, kung nasaan yung point of zero shear, nandun yung tinatawag nating moment, maximum moment. Okay? Point of zero shear. So, the moment diagram. Tapos, yung moment diagram is simply yung values niya, tawag doon, values niya is yung mga area ng ating shear diagram. And since, ano lang naman siya, triangle, madali lang yan. Okay? So, tingnan natin, no? So, tingnan nyo, from 0 to 2 meters, meters tuloy, feet, there was a negative shear. No? So, ibig sabihin, kukunin mo yung area niyan. Ano ba yung area ng shear na yan? So, that is, sulat natin dito. Area, triangle yan, di ba? So, yung moment at point B is equal to negative 1/2. Okay? O, sabihin na lang natin positive para di kayo malito. Magiging negative lang dahil nga dun sa values. So, that would be 1/2 ng ilan yung distansya? 2. Ilan yung point? Negative 200. So, ibig sabihin, ang point dito, gawin natin block na lang. Negative 200 din. No? Tapos, tingnan nyo, this is 1 degree, magiging negative 2 degrees. Okay? This one is a 2 degree line. Okay? Or a curve. Tapos, from that point, mag-change naman siya hanggang dito sa point na to. Kailangan may every change ipakita mo. So, kailangan makikita din tong change na to. Okay? Yung change dito ng ating moment diagram. Kasi dahil dyan, nagkaroon ng point of zero shear. So, this is negative, by the way, this is negative 200, no? Negative 200. Ngayon, meron na tayong moment at C. Yung moment at C, ilan kaya yon? Yung moment at C, that is simply equal to yung moment at B na negative 200. Magsimula ka doon. Plus a positive area. Diba? So that would be plus a positive area 1/2 times 100 by x. Sabihin natin, this is x because we don't know the distance. Pero kaya yan guys dahil sa tinatawag nating shear ay tag nun? Racial proportion. So kung x to, ang kabuuan ng B to C is 4. So this should be 4 minus x. And by racial proportion, dapat yung 100 over x natin equal yan sa 400. 400 tuloy. 300 lang pala. 300. Ayan, yung 300 dyan. Huwag na kahit di na kita yung negative. 300, 4 minus x. So, ilan yung x dito? This would be 400 minus 100x. Sige, shift sub na lang natin. Again. This would be 100 over x alpha x then equal kay 300 over 4 minus alpha x. Okay, shift sub. Shift sub. Gawin natin nasa 2 yung value. 1 lang din pala yung value niya. Okay, so this is 1. Okay, the x is 1. So, ibig sabihin, ang distansya na to is 1. Ang distansya na to is 3.
Okay, so this would be yung x, palitan na natin, gawin na lang natin 1 agad. Okay, so ilan na yung value nito? Okay, ng MC natin. So that would be negative 200. Get your calculator ulit. Negative 200. Negative 200 plus. Okay, 50 na lang, 1 half ng 100 by 1. So this is negative 150. So dito, from this point up until this point, 150. So dito. Yan. Yan. Okay. By the way, pag nagdo-drawing tayo ng ating shear and moment diagram at nagkakaroon na tayo ng ah, mga curves, meron tayong sinusunod, no? Pag decreasing shear, okay, pag decreasing ang shear natin, okay, pagdating sa moment diagram, malungkot. Pag increasing yung shear, masaya. Okay, that is a positive, this is a negative. Okay, decreasing kasi yung shear. Okay. Sabi nga kasi nila doon, yung moment niya daw, pag mas onti yung nasi-share, malulungkot ka syempre. Yung curve mo malungkot. Tapos pag may increase daw yung share, yung nasi-share yung moment, sumasaya ka. Okay, so dito tingnan nyo, from 100, positive, naging 0. That's a decreasing share. So, malungkot ka pa rin. Yan, malungkot yung drawing mo dyan. Tapos dito, that's MC negative 150 by the way. 150. Tapos ang moment at D mo naman, ganun din. Negative 150. 150. This one is plus 1 half ng negative 300. Tapos ang distance ng 4 minus x, which is, ang x nga is 1, naging 3. So, ilan na yung moment at D natin? Okay. Moment at D would be, 150, negative 150, minus 1 half ng 300 by 3. That would be negative 600. Okay, so dito, from this point, magiging negative 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Tapos tingnan nyo, 0, naging negative palalo. So, palungkot ulit na 9. Okay, so this is negative 150. This is negative 600. Tapos tingnan nyo, from this point, nagkaroon ng 0 na line. So, magkakaroon ka pa rin ng point. So, by the way, meron na tayong moment dito na counterclockwise. Okay? So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng positive moment somewhere here. Sa point na to. Okay, anyway, we have negative 600, tapos may negative area pa rin tayo. So, yung moment natin at E, D na ba yun? Or C pa lang? C pa lang pala. Okay, baliktad. Nagbaliktad yung mga points ko. Nalito ako. So, walang point C. Point yung middle yan. Yung point of shear. So, AM na lang natin. Tapos, palitan natin yung D. That's point C. Para di kayo malito. C. Okay? C, this is negative 600. Tapos, kunin natin yung point dito sa point D. Yung actual point D. So, yung point D, paano yun? Negative 600. Moment at D is equal to the moment at C na si negative 600 minus yung area. Negative area kasi. So, that would be negative 300. Times ilan yung distansya from that point? 1. So, automatic naman, no? MD is negative 1, 900. Negative 900. So, from this point, baba ka ulit. Tapos tingnan nyo, straight line. So, 0 degrees yung straight lines natin. Yan, yung line na to, 0 degree yan. Okay, so ibig sabihin, magiging 1 degree, magiging line. Okay? Magiging line. Anong point to? This is negative 900. Okay? Negative 900. Tapos, kung papansinin nyo, at that point, meron tayong positive moment. Yan. Counterclockwise mo. Clockwise moment na 1, 2. So,
magdadagdag ka ng 1,200 dyan. So, negative 900 plus 1,200, magkakaroon ka ng positive 300. Okay? Yan. This is for your moment diagram. Okay? So, this one, kasi nga, negative 900, mayroong 1, 2, may 300 dito. Okay? Tapos kung papansin mo, may negative area ulit from this point hanggang dun sa dulo na rectangle, tapos negative 300 pa rin. So, magkakaroon pa rin ng 0. Magklo-close siya dito, tapos 1 degree ulit. Okay? So, this is the moment diagram natin. Connect lang natin. Okay? So, yung iba, inaano pa yan, pag nun, sinishadan pa, no? Mga plates ko dati nung kaaral pa ako ng civil engineering, ganyan, nilagyan ng shade. Okay? Tapos, mas maganda pa yung plate nung kumapya lang sa akin kaysa sa akin. Joke lang. Ayan. Ayan. Maganda pa yung drawing niya kaysa sa akin. Kaya mo na. So, yan yung moment diagram at yan yung shear diagram natin. Ilagyan na natin ng shades. Para grade doon kunyari. That's how we solve shear and moment diagram. Okay, before we end, ulitin natin na yung shear natin from the loading, galing yan doon nag-reflect. So, from 0 doon sa point, sa leftmost point, which is point A, pababa, dahil sa uniformly distributed load, nagkaroon ng negative shear na 200 ang value. Since may reaction na 300, umangat naging 100. Tapos, tuloy-tuloy yung uniformly distributed load, so nagkaroon ulit ng negative shear pagbaba. No? From 100, dun sa point ng B natin, naging negative 300. Tapos, since walang loading, moment is not a load, ha? From C, D, at E, tuloy-tuloy lang. Tapos, pag E natin, meron tayo ulit reaction na 300, positive, kasi pataas. So, mga ulit, naging 0 dun sa point na yun. Okay? And then, dito sa moment diagram natin, of course, yung overhang natin, walang moment doon, pero dun sa unang reaction natin, merong moment, which is negative 200. Okay? Dahil ulit dun sa area. Area ng distance from A to B is 2 feet. So, 1 half ng 2 times negative 200. So, the answer is negative 200. Tapos, may positive moment tayo, kaya umangat ng onte, pero still a negative moment at point dito sa point of zero shear natin. Okay? Tapos, dito sa point C natin, bumaba hanggang sa negative 600 dahil nga dun sa area netong 1 half ng negative 300 at 4 minus x. Tapos dagdag tayo ng another 300 kasi yung area. So, naging negative 900. So, meron tayong positive moment, 1,200. So, from negative 900 at that point, D plus 1, 2, naging positive 300. Which closest to 0 pagdating sa E dahil nga sa negative area. And you know this is correct because dun sa ating hinge support or any support natin, 0 po yung moment dyan. Okay? Although B could be a roller or a hinge support, magkakaroon siya ng moment dahil dun sa overhang. No, yung overhang na length na AB natin. So, this is the shear moment diagram of that. I hope may natutunan kayo. No? So, that's it.